Lord, magandang umaga sa ating lahat. Good morning, everyone. Kung po ay okay ang ating pong signal kasi parang nawawala. At muli po tayong narito, nagkita-kita para po patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Panginoong Diyos. Okay? Ang Panginoon ay siyang magpala sa ating pong lahat. At ang ating pong pagbulay-bulayan sa kanyang salita ay matatagpuan sa Book ng Mateo chapter 5. Book ng Mateo chapter 5 verses 17 to 20. Hallelujah. Sabi ko dito, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them but to fulfill them. Verse 18, punta po tayo sa verse 18, mga kapatid. For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will be any piece disappear from the law, until everything is accomplished. Verse 19. Therefore, anyone who sets aside one of the least of these commands and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches this command will be called great in the kingdom of heaven. At ang last verse po natin, for I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Hallelujah. So ayan po mga kaibigan, mga kapamilya, ating pong aral ngayon sa Matthew chapter 5 verses 17 to 20. Sa unang verse po ay sinabi po ng ating Panginoong Jesus na hindi po siya naparito sa lupa upang alisin niya ang tuntunin o ang pinaituro o nasimulan ng ating Diyos Ama. Bagkus naparito siya dito sa mundong ibabaw, siya ay naisugo upang isakatuparan. Okay? So, unang po, nakikita po natin that Jesus is the fulfillment, ang siya kaganapan or ang Kristiyano tumupak at ang siyang ang unang plano ng Diyos sa ating mga kapatid ay ang kaligtasan. Antay na lang po muna natin sa Pastora at nag-isip po muna siya and ganun pa naman. Pero, nalalahin natin yung malitan. Okay, din natin. By the way, sa mga habang hinihintay po natin ang pagbabalik ng ating pastora na nagtuturo po sa atin ng salita ng Panginoon sa umagang ito. By the way, sa ating bagong jail na kasama, praise the Lord, magandang umaga po sa inyo at ikinagagalak po namin na makilala kayo at makasama po sa Bible study na ito. Medyo naka-off po ang kanilang, ayan, may Kawayan City Jail Mail Dorm. Pakaway po mga kapatid kung naririnig nyo po kami. Praise the Lord! Kinagagalak po namin na makasama po kayo namin sa Bible study na ito. Kada Friday po. Kaya yan, lumalaki po ang ating pamilya dito sa ating jail ministry Bible study at sa bawat isa na lumalapit po sa presensya ng Panginoon, ang langit po ay nagdiriwang.
lang. Kaya magandang umaga po sa atin. At bago po ang lahat, habang hinihintay po natin ang ating preacher, ay nais po naming ipakilala ang ating pamilya na ito, ang ating simpleng pamilya po na ito na binuo po ng ating Panginoon. Ang pangalan po ng church natin is Free Believers in Christ Fellowship Incorporated, dyan po sa Pilipinas, pero dito po sa abroad, international. At kami po ay Full Gospel Church. Naniniwala po kami sa buong Biblia po, sa katuruan po ng buong Biblia, Old Testament at New Testament. At wala po kaming ibang itinataas na pangalan, kundi ang pangalan po ni Jesus, na siya pong tanging tagapagligtas po ng bawat isa sa atin, dahil siya po ang namatay sa krus para po ang bawat isa ay magkaroon po ng kaligtasan at kapatawaran po ng ating mga kasalanan. Kahit po nabibilang po kami sa isang simbahan, pero hindi po yung simbahan namin ang aming itinataas, dahil wala pong kakayahan yung simbahan namin na makapagligtas, mga kapatid. Pati din po kami ng mga nagtuturo ng salita ng Panginoon, wala po kaming kakayahang makapagligtas. Tanging ang Panginoong Hesus lamang po ang pwedeng makapagligtas. Kaya yan po, mga kapatid, ang hangarin lang po natin sa Bible study na ito ay lahat po tayo ay lumalim po ang ating pangunawa sa salita ng Panginoon at sa ating pananampalataya na din po sa ating Diyos. Dahil wala pong saysay ang ating buhay kung wala po ang Panginoong Hesus sa puso po ng bawat isa. Yan lang po ang hangarin natin. Every time that we come into the Bible study, wala po tayong ibang hangarin kundi ang mapalawak, mapalalim at matugunan po ang lahat po ng pangangailangang spiritual ng bawat isa po sa atin. Okay. Hallelujah. So, wala pa ang ating preacher. So, siguro, pwedeng may magpatotoo. Meron po bang magte-testimony? Yung mga kasamahan natin na palaging dumadalo, baka merong nakatagong biyaya si Lord. Yes. Okay. Sa Muntinlupa po. Okay, go ahead po. Morning po, ako po si Royal Pablo Ma'am. Para po mga sa matagal na pinalagin ko po dito sa CTJ, sa Tilopa. Sa pagbabasa ko po ng Bible, sa pakikinig po sa tangan, marami ang nakapot sa akin. So, din po yung mga pangarap ko, pag naalaya po ako, paano po gagawin ko, masama po pamilya ko, tawa, anak. So, naging positive po ako sa pag-isip. Hindi po nag-isip ng kung ano-ano. Sa tuwing magpapasa po ng Bible, ang nakikita ko lang po yung pamilya ko. Na sana po paglabas ko, pakipakinapan po ako para sa nila. Siyempre po unang-una para po magkalangan ng buhay. So, pero hindi po, nagdaan po ng galit sa puso ko. Tinanggal ko na po, bakit po ako napunta dito sa lugar na to. Tinanggal po na ang tinanong ko, kaya po nandito. Basta po sa lahat po, kaya papasagot ko lang. Napanalangin ang kaligtasan mo, kaligtasan ng mga kahalang sa buhay. Siyempre po, lahat po, ang kaligtasan po namin lahat dito, kung nananatili po ako sa loob ng TGLP, pag-ibig. At sana po, pag-ibig po namin, matubad po lahat ng mga pangarap namin. Kahit naman kung pagtubuang hinapos sa labas hanggang sa ngayon, pagmagaan po lahat na para mamagitan ng pananalangin at pagpapabasal po ng Biblia. Yun po, maraming salamat po. Amen. Maraming salamat na kapatid. Wala po imposible sa ating Diyos. Kaya manatili po tayo at patuloy na maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Amen. Mga bumalik na po si Pastora Maxensya. Ayan, baka kung nangihirapan si Pastora, pwede na audio na lang, mag-off ka para at least maririnig natin yung audio. Pastora, are you there? Yes. Hallelujah. Tutuloy natin. So, sorry, mag-off cam na lang kasi unstable yung ating signal. So, okay po ba? Okay? Okay po, Pastora. Okay, Pastora. Okay.
So, as I was saying, ang nabanggit ko kanina, ang Panginoong Jesus ang katuparan ng plano, katuparan ng lahat ng plano ng Panginoong Jesus o Panginoong Diyos. At ang pinakamalaking ginampanan ng ating Panginoong Jesus o dahilan kung bakit siya pumarito ay upang isakatuparan niya ang plano o ang kagustuhan, bigin ng Diyos Ama na sa lipunan o mga tao, tayo kanyang nilikha, mga anak niya ang maniligtas. Okay? So, ang karanapan po ng law o ng alituntunin ay nakaturo sa ating Panginoong Yesus. Ang plano ng Panginoon ay inilagay niya, iniatang niya sa ating Panginoong Yesus. At ang perfectly po, ang pagsunod, ang paggagawa ng ating Panginoong Yesus sa kagustuhan ng Diyos Ama ay talaga kung wala pong makakapantay. Hinakap po o hinakap ng ating Panginoong Yesus ang kamatayan, ang pangusap na dapat po ay ikaw at ako ang tatamasa sana, kaibigan. Ngunit dahil sa kanyang pong pagmamahal at dahil din sa kanyang pong perfectong pagsunod at pagtupad sa inialay o iniatang ng Panginoong Diyos sa kanya, ng Diyos Ama, ay kanyang pong nagampanan. Kaya kung ating pong balikan sa ating pong aral ngayon, sabi po sa verse 18, kung puntahan po natin ang verse 18, sabi po na, sapagkat katotohanan sinabi ko sa inyo na until heaven and earth disappear, not the smallest. So, mawala man ang langit, mawala man ang lupa, mawala man ang lahat na kinakikita ng ating dalawang mata, ang salita ng Panginoon ay wala pong mawawala. Ni tuldok ay walang mawawala sa salita ng Panginoon. So dito po natin makikita, mga kapatid, ang kahalagahan ng salita ng Diyos. At ito po ay dala ng ating pong Panginoong Jesus. The Word never changes. The Word of God never changes. At kung basahin natin ang salita ng Panginoon o ang Biblia, makikita po natin marami pong pangako ang Panginoong Diyos. Ang pangako niya, sino man sa John 3:16, isa pong napakaliwanag at isa pong napakaganda na naglalaman ng pangako ng Panginoong Diyos. Nasabi niya na kung sino man ang maniwala at manampalataya sa kanyang anak ay hindi po mamamatay pagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? So dito po natin makikita ang pangako ng Diyos Ama sa atin. Okay? So sabi dito, God's Word never changes. So ang plano ng Panginoon patungkol sa pakaligtasan ng bawat isa po sa atin ay nasa ating pong Panginoong Jesus. At sabi po dito na true righteousness comes through Christ. Ang tunay po na kabanalan ay nanggagaling sa ating pong Panginoong Jesus. Kaya sino man ang tatanggap sa Kanya, ay nandyan po mga kapatid. Nakikita po natin ang pagbabago. Nakikita po natin mga kapatid ang pagbabago ng buhay. Kaya kung ikaw ay nanampalataya, kung ikaw ay tumanggap sa Panginoong Jesus bilang iyong tagapagligtas, hayaan mo na baguhin niya ang buhay mo. Hayaan mo na siya na ang magiging Panginoon ng iyong buhay. At makikita mo ang tunay na pagbabago. Makikita, mararamdaman mo ang tunay na kapayapaan. Mararamdaman mo ang sinasabi po natin na tunay na kalayaan. Mga kapatid, ang mga Fariseyo noong kapanahonan ng ating pong Panginoong Yesus, ang tinitignan lang po nila ay doon sa panlabas. Pero ang gusto po ng Panginoon ay kung ano. Ang gusto ng Panginoon ay ang pagbabago ng ating pong buhay. Pagbabago, mga kapatid,
na sana po ang imahe o ang buhay na ipinakita ng ating Panginoong Jesus nung nandito po siya sa lupa ay yun ang magmamanifesto sa buhay ng bawat isa. Nasabi ko kanina na ang tunay na kalayaan ay magtatagpuan natin sa Panginoong Jesus. Kalayaan na wala kang, hindi ka napokonsensya, wala kang itinatago dahil nailabas mo na, pakita mo na kay Kristo. Ang tunay na kalayaan ay hindi lamang po yung doon sa labas ng bars, bagkus ang tunay na kalayaan ay buhay na totoo o buhay na nagisuko na sa Panginoong Jesus. Dahil siya na po ang magiging kokontrol. Ang Panginoong Jesus na ang kokontrol sa iyong buhay. So again, kung ating pong balikan ang ating pong aral, sabi ng Panginoong Jesus, hindi siya naparito upang alisin. Wala siyang inalis, mga kapatid. Pumunta si Jesus dito sa lupa at siya ang sumunod o tumupad. Pinamumuhay niya, mga kapatid, na noon ang ginagawa ng mga Pariseo ay doon lamang po sa panlabas. Pero yung tunay na hihil, tunay na kagustuhan ng Diyos Ama, ang Panginoong Jesus ang tunay na nagsagawa. Kaya kahit po naisama siya, kahit naging marami siya nagiging kaaway, marami siya nagiging kumontra sa kanya. Maraming kumontra sa kanya. Ang isama pong example na kinontra nila sa kanya ay yung ang kanyang mga disipulo ay hindi nagbugas mantag sa kanilang mga kamay. Hindi nagbugas sa kanilang mga kamay at kumain sila. Sabi ng mga Pariseo, Sadducees, lahat ng mga nagsasabing alam nila ang mosaiko, alam nila ang alituntun din. Bakit ang mga disipulo ni Jesus ay hindi nagbukas? At ang sinabi ng Panginoong Jesus, ang tunay o ang papadumi sa tao ay yung lalabas sa kanilang bibig. Dito po natin makikita, mga kapatid, na gusto ng Panginoon ay yung ipamuhay natin ang salita niya. Ang tunay na pagbabago ay yung nanggagaling sa ating puso. Yung puso na ang naghihin lamang ay mapapurihan ang Diyos na nagbigay sa ating puso. Okay? So again, Jesus is the fulfillment of God's plan. Ang ating pong Panginoong Jesus ang siyang kaganapan sa plano ng Panginoong Diyos Ama na gawin ang kaligtasan. So sa pamamagitan ni Jesus, mga kapatid, ang kaligtasan o ang pag-asa ng bawat isa sa atin ay nagkaroon ng na-open o nabuksan ang pag-asa ng bawat isa po sa atin para tayo po ay maligtas. Ikalawa, ang alituntunin o ang loob ay nakatulong sa ating pong Panginoong Yesus. Dahil marami po siya, ang mga alituntunin ito ay patungkol sa patungkol sa pagpatay niya. Kung ating pong pagpatuloy sa verse 21, ang pagpatay hindi lamang po yung umataya o kitilin mo ang buhay. Kung nagsasabi ka na hindi maganda, kaya ang sino man lumabag sa pinakamaliit na kautusan at magturo sa iba ng mabagting, sabi po ng Panginoong Jesus ay hindi po nabibilang sa kaharian ng langit. Sabi po sa 21, sinabi pa ni Jesus na narinig ninyo na ang sinabi nung muna sa ating mga ninunong, huwag kayong pamatay dahil ang sino man pumatay ay parurusahan. Verse 22, pag-flash lamang po kasi medyo dito. Datapwat sinabi ko, ngunit sinabi ko sa inyo na ang may galing sa kanyang kapatid ay parurusahan din. At ang umamak sa kanyang kapatid ay magsabi sa kanya, wala kang silbi, ay dadalhin sa mataas na hukuman. At ang sino mang magsabi ng ulol ka sa kanyang kapatid ay mapupunta sa apoy ng impyerno.
This is the law of murder. Ito ang nais ng Panginoong Jesus na buksan sa bawat isa. Na ang pagpatay ay hindi lamang po yung gagamit ka ng dagger o gagamit ka ng mga bagay-bagay para kitilin mo ang buhay ng isa. Kung ikaw ay nagsasabi ng hindi maganda, halimbawa yung nabasa ko natin sa iyong kapatid, ay pinapatay mo na rin ang kapatid. Okay? So, sa Panginoong Jesus, even the word, even the Latin, ulol, nabasa ko natin sa verse 22, ay isang bagay din, isang kaparaan na pinapatay mo ang kapatid. Wala po ni isa sa atin ang may karapatan na magsabi na walang silbi ang sino man sa atin, sa kanyang kapatid o sa kanyang kapwa. Wala sa atin ang nabigyan ng karapatan na magsabing tangible o sa sino man o sa ating pong kapatid. Dahil kung ginagawa po natin yan, sabi ko dito sa verse 22, ang apoy ng impyerno ay nakahanda po sa atin. Okay? So yan ang patungkol po sa murder. O, ano pa? Tungkol din sa 23, kaya kung inihahandog mo ang inyong hain sa dambana at doon maalala mo na iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo. Kaya pinaka-importante mo, gusto ng Panginoon, even in your offering, kung ikaw ay mag-ari sa Panginoon Yesus at maalala mo na meron kang hatred, meron kang galit, meron kang galit sa iyong kapwa, sabi ng Panginoon, iwanan mo muna ang iyong hain, ang iyong handog at tumingin ka ng kapatawaran. Napaka-importante sa Panginoong Diyos ang magpatawad. Siya nga, tayo nga ay pinatawad ng Panginoong Yesus. Tayo pa kaya? Tayo pa kaya tao lamang ang hindi sumunod na magpatawad din? Kaya importante po mga kapatid ang pagpapatawad. Importante po mga kapatid ang wag po sana tayo mag-arbor or magtago or huwag natin hayaan na ang galit sa ating puso ay mananatili. Alisin natin yan. Masuto tayo magpatawad. Okay, sa verse 24, iwan mo po sa verse 24, iwan natin ang handog natin at tumingin tayo ng kapatawaran. Kung nagawa natin yan, ang handog natin sa Panginoon, ang paglilingkod natin sa Panginoon ay magiging katanggap-tanggap. Okay, sa verse 25, magipagkasundo ka agad sa iyong kagalit. Praise the Lord. Huwag natin hayaan na yung galit natin ay hanggang sa gumabi, hanggang mag-umaga. Hallelujah. Ang mga magiging magalit, kung tayo ay magalit, okay lang, pero huwag sana natin hayaan na ituwid po into worse. Huwag po sana natin hayaan na itulog natin yung galit natin. Hallelujah! Praise the Lord! Yan po ang ibig sabihin ng Diyos ni Jesus kung sinabi niya na huwag mong hayaan na mawawala yung araw or titirik or maggagabi o magdamag yung galit mo. Okay? Ano pa mga kapatid? Kung ating pong ipagpatuloy, sabi ko dito na natinig din yung sinabi, huwag kang magano niya for about adultery also. Hallelujah. Ang pangangano niya, ang adultery, hindi naman yung magkaroon ka ng another wife niya or another, aside from your wife, legal wife na ikinasal mo, ay magkaroon ka ulit ng ibang babae. Hindi lamang yun. Even in your mind. Even in your mind. Kung may nakita yung mata mo, tapos iba nang iniisip mo, patungkol dyan sa isang tao, patungkol dyan sa isang babae, kahit man yung isang lalaki, yan ay pangangano yan. So makikita po natin, di ba? Ngunit sinabi ko sa inyo na ang tumingin lang sa isang babae na may masamang pagnanasa ay nagkakasala na sa pangangano niya sa kanyang isip. So makikita po natin how strict, kung paano
yung talagang pangangalo niya, kung ano yung murder, una, kung ano yung pangangalo niya, okay? And then last is kung kasama mo, mata ay nakakapag-isot. Sabi niya, anong silbi na kumplito yung katawan mo? Kumplito yung katawan mo, ngunit dinadala ka naman sa impyerno. It is what ayos lang, okay, na ikaw ay putulan isang kamay mo, kung yung kamay mo naman ay nagnanakaw. It is okay na you go to heaven, yan na bulan, kesa naman yung pupunta ka sa impyerno na yung kasal niyang mata mo ay kumplito. Hallelujah. So lahat ng mga ito, mga kapatid, ay na-explain o ipinakita, itinuro ng ating pong Panginoong Yesus. Kaya sabi doon sa verse 20, balikan po natin ang verse 20. Let's go sa verse 20 ng ating pong aral ngayon. At kung, verse 20 po, verse 20. Sapagkat sinabi ko sa inyo na kung hindi iigit, tandaan ninyo, kung hindi ninyo mahihigitan ang pagsunod ng mga nagapagturo ng kautusan at ng mga pariseyo sa kalooban ng Diyos, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. So we need to surpass yung mga kautusan niya, kautusan o itinuturo ng mga pariseyo. Like what I said a while ago, mga kapatid, ang mga pariseyo noong kapanahunan ni Jesus, ang kanilang itinuturo, ang sa kanila lamang ay doon sa panglabas. Pero kay Jesus, ang pagbabago ay tunay na nanggagaling sa puso. Okay? Kaya sinabi niya na ang pagpatay ay hindi lamang yung gagamit ka ng bagay para alisin mo o putulin mo ang hininga ng isang tao o ng kapwa mo. Pagkus kahit sa pananalita, kahit sa salita, ay pwede mong patayin ang iyong kapwa. Kung ikaw ay galit na galit at hanggang sa tanang buhay mo ay galit pa rin, ikaw ay murderer. Okay. Dahil sa patungkol sa pangangalo niya, hindi lamang yung magkaroon ka ng ibang lalaki o ibang asawa, kundi kahit din sa isip, kung mag-isip ka ng masama, mag-imagine ka patungkol sa nakikita mo, you are indeed committing an adultery. Ano po ang aral na makikita po natin dito, mga kapatid? God is Jesus, ang ating pong Panginoong Jesus ay talagang kung namuhay, ipinakita niya ang buhay na tunay na banal sa ating pong Diyos Ama. Kaya ang sabi ko dito, true righteousness comes through Jesus Christ. Ang totoong kabanalan ay nanggagaling sa ating pong Panginoong Jesus. Amen. Kaya ikaw at ako ay dapat po piliin po natin na mabuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ipasamuhay mo ang salita ng Diyos, panghawakan mo siya at hindi ka malilihis. Dahil ang salita ng Panginoong Diyos ay katotohanan. John chapter 17 verse 17. Ano ang panalangin, ano yung hiningi ng ating Panginoong Jesus sa Diyos Ama? Ama, pagkabanalin mo sila sa iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay katotohanan. Amen. So ang salita ng Diyos, mga kapatid, mga kapamilya, kaibigan ko, diyan na nakaupo at nakikinig sa mensahe ito, ang tunay, ang magpapalaya sa iyo ay ang salita ng Diyos. Kaya ikaw ay hinihikayat ko, ini-encourage kita na panghawakan mo ang salita ng Panginoon. Habang nabubuhay ka, binabasa mo at tunay na hinahawakan mo ang salita ng Panginoon, gaganda ang buhay mo. Ikaw ay mapupunta sa tunay na inihanda, planong pinanday ng Diyos para sa iyo.
ang tatahakin mong daan ay magsisimula sa pinanday at inihanda ng Diyos para sa iyong kaibigan. Amen. Lahat po tayo meron pong flaws. Lahat po tayo meron pong kahinaan. Ngunit ang kahinaan na yan ay ayaw ng Panginoong Diyos na gamitin natin yan na excuse or dahilan na tayo ay malihis sa ating pong daan. Dahil na ibigay na, dumating na ang Panginoong Yesus at yan po ang kanyang sinabi. Ang Panginoong Yesus ay nagpakita na, itinuro na niya sa atin ang dapat natin gawin. Ngayon, dahil napakinggan natin ang salita ng Panginoong Diyos, ipasa ang buhay natin. Kung ating pong i-apply at ating pong panindigan ang salita ng Panginoong Diyos na ating pong mga napag-aralan na pakinggan, wala pong dahilan na ikaw ay manugmo sa kasalanan. Walang dahilan na ikaw ay manugmo at mawala o malihis sa iyong daan. Bagkus ikaw ay bababalikin, itatama ng Diyos anuman yung pagkakamali na iyong nagawa, kaibigan. Amen? So sa ating lahat, ang ating pong pag-asa sa pagbabago, ang ating pong pag-asa sa banal na pamumuhay ay na kay Kristo. Amen? At maraming salamat na po ay nakapag-iwan po tayo ng aral sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po Lord God sa aming pong pag-aaral sa umagang ito. Tunay ka po na kay Kristo Jesus na iyong anak ang hinahanap po namin na pagbabago. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang magbibigay sa amin ng kalakasan upang mapagwagian namin ang lahat ng mga challenges sa aming buhay. Tulungan ninyo kami na magkaroon po ng lakas upang ang inyong po bigyan sa aming buhay ang aming mong tatahakin. Salamat sa buhay ng bawat PDLs, Panginoon. Salamat din sa buhay ng mga wardens, sa mga jail officers. Salamat din sa buhay ng bawat isa na nakilahok sa Bible study sa umagang ito. Sa iyo po lahat ng papuri, Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen. Salamat mga kapatid. To God be all the glory. Amen. Palagpak po sa ating Panginoon at maraming salamat po, Pastora, at sa sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ngayon, magpapatuloy po tayo mga kapatid.